hanggang hindi sila nakakakilala sa Panginoon. At kahit sa pilitan, ultimo mga magulang nila, pinupuntahan namin bahay-bahay para sila ay makakilala sa Panginoon. At ang naging bunga noon ay si Ate Lucy. Tayo ka nga, Ate Lucy. Tayo nga pakita. Ayan, si Nanay Lucy. Palakpakan natin ang buhay ni Nanay Lucy. Nanay po yung si Sister Edna. Dahil yung anak niya si Edna ay batang-bata ho na punta sa akin, 16 years old. Kasama niya si Eji, nagaganda ang mga kabataan at nangarap na ng Japan. Dahil magaganda na, magja-Japan daw sila. Pero ang pangako ng Lord, sabi ko, Lord, sa akin na lang yung mga yan, gamitin mo silang mightily for your glory at higit pa sa pagja-Japan ang magiging pagpapala nila. At yung pamilya nila, talagang pinupuntahan namin, at lahat po ng pamilya nila ay naligtas. Dahil yung mga anak naman nila ay talagang naglingkod sa Panginoon. Pero kung hindi naglingkod siguro itong mga to, walang magulang, walang mga kapatid na maliligtas. Kaya hinahamon ko ang bawat isa sa inyo, magpatuloy lang tayo, kung paano sila pinagpala, kayo ay magpapalain din. Yan, natutuwa po ako sa ating speaker na si Anointed Woman of God, si Pastora Eji Dayaw. Tinatawagan ko na po ang babae ng Diyos. Nakita niyo po ito, wala pa sa simula. Dati po ito, lagi sumasama sa akin sa mga gawain ng mga kababaihan. At nakukulit ako sa kanya, masyado siyang giver, masyado mapagbigay. Kahit yung bonus niya, inaanong niya sa Panginoon. Sabi ko, ba't hindi naman ito, Lord? Pangkain na nila yun eh. Ba't niya ibinibigay? Lord, naniniwala ako, may plano ka sa buhay niya. May gagawin kang maganda sa buhay niya. At anumang panalangin niya, gagawin mo sa buhay niya. Kaya, ayan po, ginawa ng Diyos. Marami pang pagpapala na gagawin sa buhay nitong babae na to. Lalo sa kanyang pagsunod. Dahil pinangarap ko, anumang lakad na nilakaran ko, lalakaran ninyong lahat yan. Kung paano ako pinagpala, higit pa nga ang pagpapala na mararanasan ninyo. Kasi mga mata po kayo, kami matanda na. Pero yung mga inanak ko, higit sa kayamanang tinanggap ko. At ganoon din po kayo. Kaya salamat sa buhay mo, woman of God. I declare blessing upon blessing sa buhay mo. At tinataniman kita ng seed na kung paano yung blessing na naranasan mo. Hindi lang ikaw makakaranas, lahat ng makikinig ng salita ngayon na nagmumula sa bibig mo, ito yung magiging buhay na patotoo na tulad ng pinagpala. Silang lahat ay magpapalain at ang buhay mo ay magiging karangalan ng Diyos, ang iyong pamilya, ang iyong mga inanak, mga inapoy na declare siya doon, nating lacking, nating missing, nating broken sa buhay mo, at maranasan mo ang unlimited favor ng Lord at gamitin kang mightily, hindi lang sa Pilipinas, kundi international pa. In Jesus' name, amen. God bless you. Praise God. Konting naman ako mapaiyak. Praise God. Thank you, Lord. Parang puno na po tayo. Amen po ba? Parang kumpleto na ang ating mga espiritu. Sige po, magandang umagang muli sa inyong lahat. At patuloy na magpasalamat tayo dahil may bagong gising, may libreng buhay, may libreng talangasang muli ang ibinigay ng Diyos sa umagang ito. Amen po ba? Salamat sa Diyos dahil tayo po ay may kalayaang dumako sa lugar ng kanyang sambahan. Dahil sa totoo lang, hindi naman po lahat talaga ay nagigising. Yung iba wala talagang kakayahang pumunta sa church dahil nasa balik ng karamdaman. Pero salamat sa Diyos, sabihin mo sa kapatid mo, katabi mo sa umagang ito, salamat sa Diyos, narito ka. Amen? Yun po ay sapat para ipagpasalamat sa Diyos. Amen po ba sa lahat ng nagpapasalamat sa Diyos? Amen po ba? Pwede ba isang malakas na palakpak? At sabihin natin, thank you, Lord! May kalayaan ako ngayon na pumunta sa iyong simbahan. At sabihin mo sa iyong katabi mo, dahil binigyan ka ng kalayaan ng Diyos, huwag mo itong sasayangin. Amen? Praise God, Senyor. Ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Muli tayo pong lahat ay umuho, pumukit. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito. Salamat sa kalayaan na ibinigay mo sa amin upang kami mag-aral ng iyong salita. Salita mo na magsisilbing kalakasan namin sa paglakad namin sa mundong ito, Panginoon. Salita mo na magsisilbing kalakasan sa panahon ng kahinaan.
Salita mo, Panginoon, na magiging pag-asa sa panahon na parang wala ng pag-asa. Salita mo, Panginoon, na magsisilbing kagalakan namin para kami magpatuloy pare-pareho. Salamat, O Diyos, sa mga matang nakakakita, mga taingang nakaririnig, mga pusong uhaw, at sabing na makinig ng iyong salita sa umagang ito. Samahan po kami ng iyong banal na Espiritu Santo, ang karunungan mula sa iyo ang maranasan namin at wala po ibang maluwalhating maparangalan, kundi ito lamang, dahil ito po sa iyo lamang narapat-dapat. Ito po aming sabing panalangin sa umagang ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Salamat po, banal na Espiritu Santo, sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Lahat po ng excited ay magsabi na, malakas na, Amen and Amen. So sige po, ang topic ko po sa umagang ito ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 17. Kanina po, nung sinabi ni Kuya Ruel nung opening prayer, sa loob-loob ko, parang uunahan na ako ni Kuya Ruel. Dahil si David na yung topic niya. Diba? So nagpapasalamat po tayo sa umagang ito dahil ang mga kapahayagan ng Diyos ay patuloy na mararanasan natin. Amen. So sige po, sa umagang ito, pakisabi sa iyong katabi, huwag mo muna akong kakalabitin. Huwag mo muna akong kakausapin. Dahil ang oras ko ngayon ay para sa Diyos. Amen po ba sa lahat? Amen po ba sa lahat? Take natin ito sa Lord. Marami tayong oras para sa sarili, kaibigan, o mga kamag-anak nito, pero ito po ay oras din natin sa Diyos sa umagang ito. Sino po nakakaalam? Ayan, si Kuya Ruel, siya alam na niya. Dito sa 1 Samuel chapter 17, sino po ang magiging topic natin? Kaso pinakita na ni ano eh. Di alam. Sige. So sino po ang magiging topic natin sa umagang ito? Si David and Goliath. Alas muna. Okay. So, ang topic po natin ngayon ay sa 1 Samuel chapter 17. Ang lahat ay makinig at nawa masubaybayan po natin ang kwento. Time check, 11:10. Ayan 11:10. So, dito po sa 1 Samuel chapter 17, ayon po sa istorya, ang mga taga-Israelita po ay kumaharap sa malaking panganib. Malaking takot. Sabihin mo nga, panganib. Panganib, malaking takot. So imagine po natin, ang buong Israel ay kumakaharap sa malaking panganib at takot. Bakit kaya? Sabihin mo, bakit kaya? Bakit kaya sila nakakaranas? Dahil sa loob po ng 40 days, araw-araw, Nanay Masing, araw-araw, umaga't gabi, si Goliath po ay naghahamon, nag-aamok, na kung sino man ang gustong lumaban sa kanya. Amen po ba? So yun po yung istorya ng panahon na yun. Si Goliath araw-araw ay, tawag dito, naghahamon para labanan siya. Pero, ni isa ay walang maglakas ng loob na labanan siya. Amen po. Ni isa ay walang naglakas ng loob. So, ibig sabihin nung panahon na yun, ang mga taga-Israelita ay mahihina ang loob. Kasi, ni isa, ang sabi doon ay walang maglakas ng loob na labanan ang hamon ni Goliath. So, ngayon, makikita po natin kung ano ba, alamin nga natin pare-pareho, ano ba ang hamon ni Goliath. Sige po, sa 1 Samuel chapter 17, verse 8 to 11, pakibasa nga po ng malakas. Yan na po ba yung malakas? Yung malakas po? Ulit ba? Ulit? 1, 2, 3. Verse 9, ako po. Kapag ako'y natalo, alipin niyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Verse 10, kayo po.
ang kanilang mga, ano nanghina? Nanghina ang kanilang mga loob. So narinig po natin ang hamon ni Goliath. Amen po ba? Ito po ay labanan ng bansang Israel at ng bayan ng Palestina. Pagkamkam ng ari-arian sa magwawagi sa laban at pagkaalipin sa sino mang matatalo. Amen? Nasusundan niyo po yung kwento. So yan po ang araw-araw na hamon ni Goliath sa mga Israel. Kaya naman, takot na takot ang mga ito. At pati ang hari nila ay natakot. Narinig niyo po sa verse 11, nakita niyo? Nang marinig ito ni Saul, si Haring Saul po ang hari ng mga panahon na yun ng mga Israelita, nang hina ang kanyang loob. Amen? Bilang isang mamamayan ng Israel, imagine po natin pare-pareho. Alam mo na ang iyong bansa ay nasa panahon ng malaking panganib. Pero itong hari mo o pinuno mo na inaasahan mong ano? Pagtatanggol sa'yo. Inaasahan mong puprotekta sa'yo. Pero nakita mo siya mismong pinuno, siya mismong hari ay nanghina ang loob, natakot. Amen po ba? So bilang ikaw na mamamayan ng Israel, ano po kaya ang mararamdaman mo? Diba? Parang wala ng pag-asa. Nandun ka na sa home care, ito ang leader namin, ito ang pinuno namin, hininaan na nga ng loob eh. Diba? So parang ang ending, ala na, talo na. Kumbaga, ang dulo nito, kami mga taga-Israelita ay magiging alipin na ng mga taga ano? ng mga taga-Pilisteo. Amen? Para ngayon po, sa panahon natin ngayon, sa bansang Pilipinas, alam ko lahat tayo aware sa mga nangyayari. At tayo bilang mamamayan ng Pilipinas, nag-e-expect po tayo sa ating mga leaders, sa mga government officials, na sa panahon na tayo po ay nasa panganib, sila yung puprotekta sa atin. Amen po ba sa mga aware sa mga nangyayari? Inaasahan natin na ang ating gobyerno sa panahon ng taghirap, tagutom, kahirapan sa mga mahihirap, sila yung puprotekta, sila yung gagawa ng paraan para kung may mga sakit karamdaman na hindi kayang gumastos, sila yung gagawa ng paraan para sa atin. Amen po ba? Pero ang nakakalungkot sa mga napapanood natin, sila mismo na dapat sana puprotekta. Para nasa politika ako ngayon na dapat ikaw bilang mamamayan ng Pilipinas. Amen? Nasusundan po ba ng lahat ng nakakaalam? Bilang ikaw na mamamayan ng Pilipinas, inaasahan mo ang proteksyon sa gobyerno. Pero eto sila sa Senado nag-aaway-away. Amen po ba? Lahat ng kayamanan ng bansa na pangpondo, lahat ng kayamanan sa mga may sakit na dapat pang magawa ng ospital, libreng ospital, ibinibili ng mga Hermes na bag. Amen po ba? Amen po. So ang tanong natin pare-pareho sa umagang ito, kumusta na ba ang Pilipinas? Minsan sabi nga ng asawa ko, dapat sakutin na tayo ng Amerika eh. Ayusin niyo ba yun? So, kumusta ba ang bayang Pilipinas? Pero may pag-asa po tayo. Amen? Habang may nananalangin, may pag-asa ang Pilipinas. Amen po ba? Ako naniniwala na kaya po nalahad sa atin ng mga bagay na ganyan, hindi para matakot, hindi para panghinaan ng loob, kundi para matutunan natin itong ipanalangin, idulog, at ilapit sa Diyos. Amen? Amen po ba sa gustong mag-pray para sa bayan ng Pilipinas? Amen. So sige po, balik po tayo sa ating kwento. Ngayon, kilalanin naman po natin si Goliath. Bakit ba takot na takot ang bansang Israel at mga patihari nila ay natakot? Sabihin mo nga, bakit kaya? Bakit kaya natakot sila kay Goliath? Sige po, next slide. Ayan.
So yan po si Goliath. Di ba pwedeng palakihan yan? Ayan, ako, guwapo ba? So, 1 Samuel chapter 17, verses 4 to 7, inihahayag po ang buong pagkatao ni Goliath. Siya po ay malaki, kaya po siya tinawag na higante. Sige, ano na, yung ano na yan din. Pangunahing sundalo ng mga Pilistina, siya po yung mga pangmalakasang panlaban. Amen? Sanay sa labanan, at titingnan niyo po ang kanyang armas at kalasag mula ulo hanggang talampakan. Kaya naman pala takot na takot ang mga taga-Israelita kay Goliath. Kilala niyo na po si Goliath? Kilala na po ba ng lahat? Sa hindi pa nakakabasa, basahin niyo po ito sa 1 Samuel chapter 17 verses 4 to 7. Patikilo ng kanyang mga kasuotan andon. Hindi ko na inilagay para hindi tayo masyadong habain. Pero isang araw, sabihin mo sa katabi mo, isang araw, yan, praise God sa lahat ng nakikinig. Dumating si David. Sino naman si David? Sabihin mo nga, sino naman si David? Eto na naman, naisa na naman. Ate Esther. Sige po, start natin. Ayan si David. Kilala niyo na si David? Siya po ay isang kabataang pastol ng tupa. Siya po ang pinakabatang anak ni Jesse. Amen? So, ito po ang istorya. Isang araw, inutusan po ng kanyang ama na si Jesse, na si David ay magdala ng pagkain sa kampo ng Israel. Ate Mags. So, siya po ay inutusan ng kanyang tatay na magdala ng pagkain sa Israel. Ito po ay sa mga nakakaalam, anong pagkain yung dinala? Keso at tinapay. So ngayon po, pagpunta, ang hahandan po ni David noon ay yung kanyang mga kuya. Kasi po si David ay nakakabatang anak ni Jesse. So meron siyang mga kuya na matitikas. At yung mga kuya po niya na yun ay nandoon sa kampo ng Israel para magsanay sa pakikidigba. Amen po? Pero si David, kung bumata siya, baka hindi ganun kamacho pa. Kaya ang nangyari sa kanya, taga-alaga na lang ng tupa. Amen? Nasusundan niyo? At yung mga kuya niya na makigising, sila yung ginagawang pinagsasanay para maging mandirigma ng bansang Israel. So ito ang kwento. Pumunta na po si David sa kampo ng Israel para maghatid ng pagkain sa kanyang mga kuya. At doon, nakita ni David ang paghahamon ni Goliath. Amen? Narinig ni David ang paghahamon ni Goliath. Doon nakita niya rin at nalaman na wala ni isa lumaban. Meron ba o wala? Wala ni isa mang lumaban. Kaya ang sabi ni David, ako ang lalaban. So siya yung nag-volunteer. Sabihin mo magiging reaksyon ng mga mandirigma doon. Masaya ba? Magkakaroon ba ng matinding pag-asa? So, salpag ka. So, ngayon po, ang nangyari po doon sa mga tao doon sa Israel, sabi niya, hindi mo kakayanin. So, ang tendency po, pinigilan po si David. Pinigilan siya na hindi mo kakayanin. Amen po ba? So, sige po, i-pause po muna natin yung kwento. Sa umagang ito, alam ko na meron po tayong kanya-kanyang gulayan ng buhay. Amen po ba? Sa kanya-kanya nating buhay, sa kanya-kanya nating sitwasyon, meron din tayong tinatawag na gulayan ng buhay. Ano po yun? Maaaring ito ay gulayan ng problema, gulayan ng pagsubok, gulayan ng sakit, gulayan ng kakulangan, o lalo na ngayon, gulayan ng takot at pag-aalala. Sa kanya-kanya po nating responsibilidad habang nakaupo tayong pare-pareho ngayon. Kanya-kanya nating responsibilidad bilang tatay na haligi ng tahanan, nanay na ilaw ng tahanan, o mga anak, maging mga estudyante, maging negosyante, may kanya-kanya tayong responsibilidad.
otoridad na tinatawag. At naniniwala ako bawat isa po sa atin sa umagang ito ay meron po tayong kanya-kanyang silent battles na maaaring hindi alam ng asawa mo, maaaring hindi alam ng anak mo, ng kaibigan mo, o ng katabi mo. Mayroon po tayong kanya-kanyang silent battles, laban sa buhay. Pero sa umagang ito, nais ko yung paalam sa iyo, na yung laban mo o gulayan mo sa umagang ito ay hindi mo yan pagdadaan ng mag-isa. Dahil sasamahan ka ng Diyos. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, sasamahan ka ng Diyos. Totoo yan, hindi yan kwento, hindi yan biro. Totoong sasamahan ka ng Diyos. Amen po ba sa lahat ng naniniwala? Isa nga po malakas na palakpak sa Diyos. Dahil sa bawat pagharap natin ng gulayan ng buhay, meron tayong Diyos. Amen. So sige po, meron po ako i-share sa inyo 3 lesson na mabilis lang. At daw hindi natin ito ma-miss. 3 lessons from David's fight with Goliath. Number 1, pakibasa nga po. Isa pa, malakas. Yan ba yung sigaw na alam mo kasama mo ang Diyos? Isa pang pagkakataon. Number 1. Okay. So ngayon, bago po tayo pumunta dyan, nakarating ngayon, tuloy ang kwento ha? Mamaya may question and answer. Ngayon, nalaman po ni Haring Saul na sa wakas may lalaban na kay Goliath. Sa wakas may nag-reply na. Nag-aanap na nga siya sa job ko, sa job seek.com, pero walang nagre-reply ng lalaban. Pero nakarating kay Saul. Sa wakas, meron na dumating na lalaban. Amen po ba? So pinatawag niya ngayon si Goliath, ay si David. Na sa matagal na unang araw na paghihintay nila kung sino ang matapang na lalaban, sa wakas dumating na. Excited ang buong palasyo. Excited si Haring Saul na sa wakas may dadating na. Sige, ipasok na dito kung sino yan. Kung sino yung lalaban na yan kay Goliath. At imagine niyo po sa buong Israel, sa buong palasyo ng Israel habang pumapasok si David. Tan, 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 tan. Di ba ganun na nakikipaglaban? Tan, tan, tan. Si David, pumapasok. May dalang isang supot ng cheese bread. Tan, 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 tan. Di ba ganun si Mali? Kaya pag lumalaban, nagdala-dalang 1 hour sa Pilipinas. Pero, sabihin mo sa katabi mo, pero, nung makita ni Haring Saul si David, isang kabataan, may dalang pagsupot ng cheese bread. Amen po ba? Imagine niyo po, excited ang buong kapalasyo na sa wakas may lalaban na kay Goliath. Pero pagdating ni David, isang kabataan, may hawak pang cheese bread. Maghahatid lang ng pagkain. Amen po ba? Nakukuha niyo po yung istorya? At ang sabi ni Haring Saul, hindi ka pwede dyan. Pero ano po, ang matapang na sagot ni David. Pwede bang sabasama natin itong basahin sa 1 Samuel chapter 17, verse 37. Lahat ng matapang, basahin po natin ito. 1, 2, 3. Next. Hindi pa pala. Mali ako. Okay. So ano po ang matapang na sagot ni David? Kasi sabi ni Saul sa kanya, hindi ka pwede. Hindi mo yan kaya. Pero, ang sagot ni David, ang Diyos. Ang Diyos. Sabihin mo nga, ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos na nagligtas sa akin mula sa pangin ng mga leon at oso, siya rin. Sabihin mo sa katabi mo, siya pa rin. Siya pa rin ngayon. Siya pa rin hanggang ngayon. Amen? Siya pa rin ang magliligtas sa akin ngayon sa Pilisteyong si Goliath. Nakikita niyo po, nung mga panahon, nakala natin, mga problema
natin kayang harapin, na wala tayong ginawa kundi magngangal-ngal sa Diyos. Nung panahon na tayo naglulumuhod sa Diyos, sa panahon ng problema, pagsubok, kakulangan. Pero, ang tanong, pinabayaan ka ba ng Diyos? Pinabayaan ka ba ng Diyos? Hinayaan ka ba ng Diyos na tahakin mo yung mga panahon ng pagsubok na nag-iisa? Kapatid, brother, sister, sige nga po, pinabayaan ka ba ng Diyos? Hindi. At ang sabi ni David, gaya ni David, kung nung mga panahon na yon, hindi naman nagpabaya ang Diyos, ngayon pa ba? Ngayon pa kaya? Po ba, Nanay Esther? Nung panahon na yon na napagtagumpayan mo ba lahat ng problema at pagsubok, lahat ng pinatatakutan mo, naranasan mo na nga ang pagkilos ng Diyos. Ngayon ka pa ba matatakot? Amen po ba? So ganun po, pag tayo nakakaranas ng mga problema at pagsubok, alalahanin natin na yung Diyos noon na siyang naging kasama mo, ay Diyos po pa rin na makakasama hanggang ngayon. Ano mang gulayan ng buhay mo sa oras na ito, hindi mo yan haharapin mag-isa dahil kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Praise God! Saka pong palakpak sa Diyos. Hallelujah! Naalala ko po nung minsan mag-preach dito si Pastora Judy. Nabanggit niya, nung panahon ng lockdown, nung panahon ng pandemic, sino po nakakaalala nun? Nung po mga panahon na yon ng pandemic, lockdown, bawal lumabas, bawal magtrabaho ang mga tao. Amen po ba? Bawal na lumabas, bawal magtrabaho. Huminto ang paligid. Biglang huminto. Pero, ang mga bayarin, ang mga pangangailangan, huminto ba? Hindi. Diretso ang kailangan mo pa rin kumain. Diretso pa rin ang bayarin sa kuryente, tubig. Amen? Amen sa mga nakakaalala ng pandemic. So, nung panahon na yon, maraming tao nakaranas ng kahirapan at kakulangan. Maraming tao ang nakaranas ng hindi komportabling buhay. At sinabi Judy doon sa church, dahil na huminto ang trabaho, dahil lockdown, habang ang mga tao ay nasa panahon ng kakulangan at kahirapan, nakita daw niya ang makapangyarihang kamay ng Diyos na siyang nagsupply ng lahat ng kanilang pangangailangan araw-araw. Amen po ba? Naaalala niyo? Nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos na sa bawat araw may mga taong naghahatid ng pagkain, hinihibo ng Diyos para i-provide ang pangangailangan hindi lang niya, kundi ng buo niyang pamilya. Amen po ba? Baski daw po yung mga tanim nilang mga punong kahoy nung panahon na yun ay mga nagbunga para may makain sila. Amen po ba? So yan po yung sinasabi na kahit sa panahon ng taghirap, tagutog, doon magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na hindi niya hahayaan, hindi niya pababayaan ang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Yun po yung sinasabi, makikita ang kaibahan ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. Kaibahan ang mga sumusunod sa hindi sumusunod. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? At yung panahon na yun ay ngayon na. Sabihin mo nga sa katabi mo, ngayon na. Ngayon ang panahon na paparanas sa inyo ng Diyos na hindi kanya pababayaan. Amen po? Amen nga po? Para alam kung andyan pa kayo? Amen na natututunan ba ang bawat isa? Praise God. At nung habang nag-testimony po si Pastora Judy dito, biglang naalala ko rin naman, nung panahon ng pandemic, habang ang mga tao ay nagpapanik buying, pati mga customer namin sa mantika ay nagpanik buying. Naalala ko yun. Oo nga, ano. Kasi alam niyo po yung mga hindi dati umu-order sa amin, lockdown eh. Ay, brado na yung mga taga-plari din. Yung matagal ko nang nililigawan para umorder, wala. Lockdown. Yung mga pag-delivery talaga supplier nila. Dito ako sa plano nila. Amen po ba? So even yung mga customer, yung hindi namin customer nung mga panahon na yun, nagsi-order. Amen. Nakikita niyo po ba?
Asawa ko na nga ang sumusuko. Sabi niya, kuya, may order. Ay, papuntahin mo sila dito para para mag-deliver po ba? So naalala ko lang na talagang nung panahon na yon, hindi po rin nagpabaya ang Diyos. Amen? Amen. So sige po, number 2. Pwede po makita yung number 2. Hanggang number 3 lang po yan. Sabay-sabay pong basahin. Sabihin mo sa katabi mo, courage. Tapang. Sige po, sabay-sabay natin basahin. 1 Samuel chapter 17, verse 45. Malakas, muling basahin. Huwag na tayo talaga si David na nakikipaglaban. Ready, go! But I come to you in the name of the Lord. Amen. So habang ang mga Israelita po ay natatakot, muli nga natin balikan yung picture po ni David at ni Goliath. Imagine po natin yung pinakita kanina. David versus Goliath. Match po ba yung maglalaban? Match po ba? Parang di nyo alam. Match po ba? Hindi, di ba? Kasi isang higante tapos isang pastol. Amen? Isang higante. Kumpleto ang armas. Si David, wala. Nag-aalaga lamang ng tupak. So parang hindi magiging fair ang laban. Pero tanong, natakot ba si David? Natakot po ba si David? Hindi. Habang ang buong Israel, imagine niyo po ito, habang ang buong Israel ay takot, maging ang hari nila ay takot. Bakit sila takot? Kasi kitang-kita nila ang laki at lakas ni Goliath. Pero po si David, bakit hindi natakot? Kasi, kapatid, makinig po kayo mabuti, bakit hindi natakot si David? Kasi, iba ang nakikita ni David. Amen? Sa lahat ng nakakasunod. Habang ang Israel nakikita ang laki ni Goliath, si David iba ang nakikita. Hindi laki ni Goliath ang nakikita. Ano ang nakikita niya? Ang laki at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yon ang nagsilbing tapak niya. Tapak niya. Amen? Laki at kapangyarihan ng Diyos. Lalo na ngayon sa panahon natin. Sa totoo lang, naisip ko nga, parang ang problema at takot, parang iba na kaysa dati. Kasi dati ang pinoproblema lang natin, tuition ng anak, pagpapaaral, bayarin, kuryente, upa, tubig, pagkain na araw-araw. Parang ang problema lang natin, iniisip lang natin nun, yung nasa loob lang ng pamilya. Amen po ba? Takot ng future ng mga anak natin. Pero ngayon, iba na eh. Sa mga napapanood natin, parang pinoproblema na natin ang bansa eh. Diba? Pinoproblema, iniisip na rin natin ang Kongreso. May kakilala nga ako, hindi napagkatulog nung hinuhuli si Pato. Nagkaroon tuloy ng anxiety. Diba? Dati ganun lang yung problema natin, pero ngayon, parang lumalaki na. Hindi mo naman na dapat problemahin, pinoproblema mo na ang ating bayan, ating bansa, ang flood control na nangyayari. Ang mga kabataan sa kanilang murang isip, nakakahawak na ng barel. Amen po ba? Iniintindi mo na yan. Praise God. Di ba iniintindi na po natin yan? At napansin niyo po ba na habang iniisip natin yung mga problema at pagsubok na yan, habang tinitingnan natin yung iba't ibang problema na yan, napansin niyo po bang parang palaki ng palaki? Palaki ng palaki yung problema habang po tayo nakapokus. Nasusundan niyo po ba ako? Habang iniisip niyo, palaki ng palaki at naaapektuhan ka ng sobra. Amen? At habang palaki ng palaki yung problema at pagsubok na nakikita mo, ang nangyayari, paliit na ang tingin mo sa Diyos. Tama? Sa mga nakaka-experience. At habang paliit ang tingin mo sa Diyos, ang mangyayari, paliit yung pananampalataya mo, kapatid. Napapansin mo ba yun?
habang nakatingin ka sa problema at pagsubok o gulayan ng buhay mo, habang doon ka nakapokus, paliit na rin ang paliit ang nagiging tingin mo sa Diyos. Sa umagang ito, gayahin po natin pare-pareho si David. Na hindi yun ang tinignan niya, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Yung kayang gawin ng Diyos sa buhay niya. Panginoon, dati nga ganito may pagsubok ako pero hindi mo ako pinabayaan. Panginoon, kasama kita mula noon hanggang ngayon. Kung dati nag-aalala ko, kung mapag-aaral mo yung anak ko, pero ngayon matatapos na, college na. Ibig sabihin, nakita mo yung kapangyarihan ng Diyos na sinamahan ka sa panahon na yon. Amen po ba? So yun yung tingnan natin, yung kapangyarihan ng Diyos, yung magagawa ng Diyos na mula noon, di ka naman niya pinabayaan. Oo, may pagsubok, may problema, pero alam mo, nung nilalakaran mo yun, kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Kasama natin ang Diyos at habang pumapokus yung isip natin at puso natin sa mga bagay na ginawa ng Diyos, mapapansin mo, palaki na ng palaki ang tingin mo sa Diyos. Palaki na ng palaki ang pangunawa mo na kayang gawin ito ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos. At habang lumalaki ang tingin natin sa Diyos, kapatid, doon magiging paliit ng maliit ang mga problema. Amen? Paliit ng maliit kasi nakapokus na tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Praise God. Sige po, number 3. Ang sabi po diyan, with God, you can do, impossible. Okay? Basahin po natin sa 1 Samuel, chapter 17:51. Si David ay tumakbo at tumayo sa tabi ng Pilisteo. Kinuha niya ang tabak nito, hinugod mula sa lalagyan, pinatay at ito'y pinugutan ng ulo. Nang makita ng mga Pilisteo na patay na ang kanilang tampyon, na ipinagmamalaki na napatay ni David, sila ay tumakas. So, tingnan po natin, next picture. Ayan na po ang nangyari kay Goliath. So, ibig sabihin mga kapatid, yung Goliath ng buhay mo, problema at pagsubok, nakala natin hindi natin makakaya, hindi natin mapapagtagumpayan. Pero pagkasama mo ang Diyos, sabihin mo sa katabi mo, walang imposible. Kayang-kaya mong pagtagumpayan yan. Amen po ba? Kasama natin ang Diyos. Kaya natin pagtagumpayan. At pagkasama mo ang Diyos, kaya mo yung pagtagumpayan araw-araw. Gano man ka lang yan, sasamahan ka ng ating Panginoon. Amen po ba? At dahil pagkasama mo ang Diyos, ikaw ay mananagumpay. Hindi ka talunan. Amen? Hindi ka buntot. Sabi nga sa Bible, hindi ka buntot, ikaw ay ulo. Wala ka sa hulihan. Ikaw ay nasa unahan. Amen po ba? Basahin niyo po. Marami pong pangako ang Diyos sa Biblia. Ang sabi po ng isang scholar, between 3,573 to 8,810 ang pangako ng Diyos sa iyo at sa akin sa Bible. Alam mo ba yun, kapatid? Para malaman mo, buksan mo ang Biblia, basahin, paniwalaan po natin ang mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Yung mga pangako nga ng politiko, naniwala kayo. Amen. Kaya nga ipinoto mo kasi naniwala kayo. Sa pangako pa ba ng Diyos, ikaw magdududa? Sa pangako pa ba ng Diyos na may gawa ng langit at lupa, ikaw magdududa? Amen? So sige po, next slide. Sama-sama nating panghawakan ang pangako ng Diyos. Nagtagumpay si David kahit sa labanan. Kahit sa labanan siya ipinadala ni Saul. Kaya siya ginawa nitong pinuno ng mga kawal. At ang pagkataas niya sa tungkulin ay ikinagala ng buong Israel mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga opisyal ng palasyo. So ang nangyari po, si David ay naging opisyal ng palasyo. Amen? Nakukuha niyo po ba?
Israel, siya ay isang delivery boy lang. Take note. Delivery boy lang siya, nagdala lang siya ng pagkain, naghatid lang siya. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Lumabas siya sa kampo ng Israel bilang isang mananagumpay. Amen po ba? Bilang isang mananagumpay ng Israel. Pumasok siya ng isang simpleng kabataan. Pumasok siya doon at wala ang pumapansin. Pero lumabas siyang tanyag sa buong Israel. Lumabas siyang bayani sa buong Israel. Dahil nailigtas niya, ginamit siya ng Diyos para mailigtas ang buong Israel sa pagiging alipin mula sa Ehipto. Amen po ba sa lahat na nakasunod sa istorya? Amen po ba? So, napagtagumpayan niya noon si Goliath, napagtagumpayan mo si Goliath, mapapagtagumpayan mo rin ngayon si Goliath. Sige po, pwede po bang tayong lahat ay tumayo? Minsan nga po natin awitan ng Diyos. Praise God. Sige po, habang sa iyong kinakatayuan sa umagang ito, isipin po natin na mula nung nakakilala tayo sa Diyos, kahit kailan, yes, may mga problema at pagsubok. Pero kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Sige po, sa kanya-kanya nating kalalagayan o pagtayo sa umagang ito. Thank you, Lord. Tayo po'y sama-samang dumamo ng pagsamba at may pasasalamat na minsan ang Diyos hindi nagkulang, hindi nagpabayaan. We bless your name on high, O God. Sige po, pwede po ba tayo lahat ay umuko at pumikit? At pasalamatan mo ang Diyos. Hallelujah. Tayo po'y dumako muli sa maikling oras sa dako ng pagsamba. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ay kasama, kaya sasambahin, paligid man ay magdilim.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa. Sa nawa, Panginoon, patuloy ng mga pusong pagod ay muli mong binigyan ng kalakasan. Pusong, Panginoon, na nawawalan ng pag-asa. Salamat na muli mong palalakasin. Thank you, Lord, na nile-level up mo pare-pareho ang pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Sa iyo, O Diyos, lahat ng papulit pagsambal pa sa salamat. In Jesus' name, lahat ng magsabi ng malakas na Amen. Lahat ng mga nagumpay ay magsabi ng malakas na Amen. Amen and Amen. Thank you, Lord. Hindi malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. And yet, announcement po, thank you, Pastora Edgy. May pastor, pwede na kaming lumipat. May pastor na din eh. Kaiba naman kami. No, Pastor Joseph. Ayun po, meron po tayong gawain sa San Jose. Bago po yun, bagong bukas mamaya. May gawain po tayo doon. Mga alas 4 po yun. Kuya JC, Ate Dina, sayang, hindi kayo nakasal. Pwede pa ba natin, pwede mo, kung pala yung, pwede makisuyo yung natin, may men's fellowship kasi tayo. Lalaro ka ba? Nangangalap kami ng kakampi. Yung mga women's din po, pakilabas nga yung natin. Meron po kayong gawain every Monday puro sa po natin sa mga men. Alaman ko yan si Kuya Randy. Kuya Randy, alam mo na, may usapan na tayo, no? Ha? Sa Monday. Monday gawain ng men. Yan. Sino ba yan? Kakampi ko ba yan? Pastor Rodel yan. Ayan, ang mga makakalaban natin. Good, sino yan? Kilala niyo yan? Bilis naman. Kilala niyo yan? Go, go, go! Yes, 3 points. 3 points yan. 3 pointer yan, 3 pointer. So, ayan po yung gawain ng mga lalaki. Yan yung pastor, magiging pastor doon sa San Jose. Amen. Si Kuya Elvin. Women's naman tayo, women's. Women's naman. Very ng women's. Wow. Next Thursday, no? May video daw yan. May video daw yan. Ayan. Sino yun ba yan? Sino yung kilala nyo? Ayan po yung church nila. Pero sa labas muna tayo mamaya. So, wow, dami nila. Mga nabawasan po yan. Mga nabawasan nung nagpunta sila yung instructor po nila. Wow, Pastora Sally yan. Ayan po yung gawain ng nakaraang Thursday. So, kayong mag-alala, pagkayari ninyong magsumba, magtabas, yun lang. Baka bawiin nyo din. Walang ganunan. So, dito na po mangyayari yung next gawain ng mga women. Dito na kayo magtatambling. So, ayun po yung gawain natin. Okay, oras ng mga women. Madaling araw ba kayo? Panghapon? Pananghalian? Hapon? Alas 6? Alas 5? Alas 5? Okay. Alas 5 onwards. Yun po yung time po ninyo. Okay? Tama ba yan? Alas 5. Sa amin, sa men, Kuya JC, available ka ba? Alas 7 ng gabi. Okay. Sige po. Wala.
Next time na lang. Si Aki. Wala?